Pag-aralan po natin ngayon yung tungkol po sa tinatawag na more than one salvation in the Bible. No? More than one. Pag sinabing more than one, higit pa sa isa yung tinatawag po na kaligtasan. Okay? Ano po yon? Kasi sa Bible, tandaan po natin, may nabasa po tayo na save. No? May nabasa ba tayong save? Amen. Is A V E. Meron din tayo nabasa na save. With D. May D. With D. Tama po? Meron din tayo nabasa na salvation. Okay? So, tatlo yon. Ngayon, alamin natin. No? Kaya, maraming tao na ina-assume po nila na sa bawat ginagamit sa Biblia na word salvation, ito daw ay tumutukoy sa tinatawag po na eternal salvation. No? From hell. However, the Bible uses the word salvation in different context. Kasi depende po sa context po yan. No? Merong save, merong salvation. So, hindi lahat na save na may D, hindi lahat na salvation tumutukoy sa eternal salvation. No? Meron din pong tumutukoy sa temporal salvation here on earth. No, dito po. Pag sinabing temporal, dito po sa mundo, no, na ating ginagalawan. Tandaan po natin, no? Kaya depende po ito sa context kasi magkakaiba-iba ang context na sinasabi po ng banal na kasulatan. Now, the Word of God distinguish between eternal salvation, which is entirely God's Word. So, alam po natin, no, na ang walang hanggang kaligtasan ay entirely, lahat po yung gawa ng ating Diyos. Tama? Okay? Untimely temporal salvation, pag sinabing timely salvation, katulad po ito ng temporal salvation. Dito po sa lupa yon, no? Okay? Which involve the believer's obedience and deliverance in this present life. Ito po sa lupa, no? Kaya tayo ay sumusunod, nanampalataya bilang mananampalataya, at tayo po ay naligtas dito po sa kasalukuyang buhay na ito na ating ginagalawan. Naniniwala ba tayo na tayo ay niligtas ng Lord dito sa lupa? Sa anong paraan? Po? Sa pagkapako sa Lord, eternal po yan. Eternal yan kasi siyang gumawa. Pero yung ginagawa natin dito sa lupa, yung pagsunod, pananampalataya, yung ating pamumuhay sa Lord, that is temporal salvation. Okay? So, maintindihan po natin yan mamaya, nawa ipaunawa ni Lord sa atin, no? Parang nakakalito, no? Kasi, iniisip mo, salvation na nga yan, bakit kailangan pa maligtas dito sa lupa? Yes, kailangan, kasi nga nabubuhay pa tayo. Tama po? Nabubuhay pa tayo, kumakain tayo, gumagawa tayo, humahininga pa tayo, kailangan natin yung temporal salvation. Now, sabi po dito ay timely or temporal salvation which involve the believer's obedience and deliverance in this present life. Understanding this distinction helps us avoid confusion, and prevents us from mixing grace with works. So, kailangan, dapat sa isip po natin, magkaiba ang eternal salvation kaysa temporal salvation. Kasi makukonfuse ka pagka ihalo mo. Tama? Yung tinatawag po na eternal salvation at saka temporal salvation. So, makukonfuse po ang tao. Kaya po dito ay iniiwasan na makonfuse po tayo sa mga salita ng Diyos. The true doctrine of the believer is rightly dividing the word of truth. No, dapat tama yung ating
di-divide ng katotohanan ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, tama dapat yung context. No? Tama dapat yung context na ating binabasa, ang ating pagkaintindi at pagkaunawa sa ating binabasa sa mga salita ng ating Panginoon. Okay. So number 1, napag-aralan na natin ito, yung tinatawag po na eternal salvation. Ang eternal salvation, si Lord lang po talaga ang may gawa. Tandaan po natin yan. Ang temporal salvation, si Lord ang gumagawa, kasama tayo na gumagawa. Tama? Kasama tayo. Kaya nga tayo binigyan ng buhay ni Lord. Alangan naman, robot tayo, nakaupo lang. O, di ba? Tandaan po natin, God is sovereign and man is responsible. No? Ang Diyos ay makapangyarihan at ang tao dapat ay responsable. Okay? Dito po sa lupa o dito po sa tinatawag na temporal salvation. So, eternal salvation entirely by God's grace. This salvation is from sins, guilt, and condemnation. It is accomplished. No, ito po yung natapos na, nagawa na. Entirely by the triune God of Godhead. Yung kaligtasan natin eternal, nagawa na ito ng Diyos. Yung pag sinabing triune God, ito po yung isang Diyos na nahayag bilang Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Pag sinabing Trinity, unity of the three. Tama? Ang Trinity, unity of the three. Kaya po, may binanggit sa Biblia na iisang Diyos. Okay? Iisang Diyos. Ang Panginoon natin ay isang Diyos. Okay? Na nahayag bilang Ama, Anak, at Banal na Espiritu. At silang tatlong ito, may kinalaman sa ating eternal salvation. May ginawa po sila para sa ating buhay na walang hanggan. These verses clearly state that the sinner has nothing to do with this eternal salvation. So wala talaga nagawa yung taong makasalanan sa kanyang kaligtasan. Amen? Kasi po patay because of trespasses and sins. Eternal salvation is totally a work performed by God alone and unaided. Wala ko siyang katulong sa pagligtas sa atin. Meron ba katulong si Lord? Wala eh. Mula sa Ama, di ba? Hinirang tayo before the foundation of the world. Sa Anak, tinubos tayo para tayo ay maligtas, mapatawad ang ating original sin, para tayo mahugasan, para tayo ay matubos sa ating makasalanan. And then, yung Holy Spirit, siya naman ang nagbigay sa atin ng buhay. Yung tinatawag po na born of God, born again, at tinatawag po na regeneration. Napakagandang aral po ito, sapagkat kung ito po ay ating naintindihan na nawaan, maging matatag yung ating paglilingkod sa Lord. Bakit? Kasi po ang kaligtasan gawa ng Diyos. Amen? Ang kaligtasan ay bigay ng Diyos sa atin. Wala siyang katulong. Wala siyang kasama sa pagligtas sa atin. Hindi niya kasamang pastor. Tama? Hindi niya kasama ang sinumang tao sa buong mundo. Dahil lahat tayo ay patay. Tama? Dahil sa kasalanan at pagsuway. Pag sinabing lahat, without exemption. Lahat-lahat po ng mga tao sa buong mundo. Okay? Ngayon po, ay atin pong basahin, katibayan na tayo po ay hinirang po. No? Hinirang. Okay? Ng Ama. O pinili tayo ng Ama. No? Hinilang tayo o pinili ng Ama ayon sa kanyang tinatawag po na foreknowledge. Kaalaman. Okay? Pag sinabing foreknowledge, alam na po ni Lord noon pa. Okay? Noon pa po. Hindi lang ngayon. No, alam na niya
May plano na po siya sa tinatawag po na eternal salvation. Basahin natin 1 Peter chapter 1 verse 2. Okay. Si Brother Migmig ang nagbasa po. 1 Peter chapter 1 verse 2. Elect. According to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Grace unto you and peace be multiplied. Amen. Meron bang hinirang ang Diyos? Meron ba siyang pinili? Meron bang elect na word? Amen. Yes. Elect according to the foreknowledge of God the Father. Okay? So, ang Ama po ang siyang naghirang sa atin para po tayo ay tubusin ng ating Panginoong Jesucristo. Hinirang tayo, pinili tayo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. Babasahin po ni Sister Marilyn. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. No? May mga ebidensya po dito. Sige po. Ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos. Buhat ng pasimula at ikaliligtas sa pagbabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Amen. Malinaw po, no? Kaya sabi po dito, because God hath from the beginning chosen you. Pinili kayo. Sinuhong tinutukoy ni Pablo? Yung church, yung mga kapatid sa church ng Thessalonica. No, malinaw po. Nang sabi ho dito, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. So, malinaw po na tayo po ay pinili ng Diyos sa kaligtasan. No? From the beginning. Okay? Hindi yung from the beginning nung ginawa niyang sanlibutan, kundi noon pa, bago itatag ang sanlibutan. Tayo po ay pinili na po ng Diyos. Dapat, ganun po, mga kapatid, yung ating tayo, no? Sa ating eternal salvation. Yung Ama ang siyang nagpili sa atin, yung Ama ang siyang naghirang sa atin. Okay? Next, Ephesians chapter 1, verse 3 up to verse 4. Babasahin Sister Edna po. Ephesians chapter 1, verse 3 up to verse 4. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Amen. Sa verse 3 pa lang, nakita na natin yung word na spiritual blessings in heavenly places. Doon po yan, yung kaligtasan natin. No? Doon po sa makalangit na dako. Kaya tayo pinagpala, no, ng spiritual na pagpapala. Ito po yung kaligtasan. Kung paano tayo niligtas ni Lord, verse 4, according as has chosen us in Him before the foundation of the world. So malinaw po, mga kapatid. Hindi tayo pinirang ng Diyos dahil nakita tayo na nanampalataya. That is force in faith. Mali po yun. Kasi ang sabi nga ni Lord, before the foundation of the world, wala ka pa sa mundo eh. Diba? Pinili ka na ni Lord. So wala pang nagaganap ng pananampalataya. Tama? Wala pang taong dito sa mundo. Hindi pa niya nagawa ang sanlibutan. So meron na po siyang hinirang. Next, 2 Timothy chapter 1 verse 9. Sister Agnes, pakibasa po. 2 Timothy chapter 1 verse 9. Na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus
buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Amen. So malinaw, no? Kaya ang kaligtasan talaga, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Okay? So nakita lang natin yung ebidensya, ang katibayan, na tayo po ay kinubos ng ating Panginoong Jesucristo. So malinaw po yan mga kapatid. Not according to our works ang kaligtasan. Okay? But according to His own purpose and grace. Ayon sa kanyang layunin at biyaya na ibinigay kay Kristo Jesus bago pa ang pagtatag ng sanlibutan. So, malinaw po, no? Bago pa, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Pangalawa, ano naman ang gawa ng anak? Ang gawa ng ama, hinirang tayo, before the foundation of the world sa kaligtasan, ano naman ginawa ng anak? Tinubos tayo. Kaya, doon pa lang sa tiyan ni Maria, no? Meron na pong sinasabi dito ang anghel ng Panginoon. Basahin po natin. Matthew chapter 1 verse 21. Sige po. Sister Maymay ang magbasa. Matthew chapter 1 verse 21. At siya'y mga anak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Amen. So malinaw, hindi pa nangyayari, hinulaan na po ng anghel, nang sabi po niya dito, na siya ay manganganak, sinong siya, ang Maria, ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Sino daw ililigtas? Ang kanyang bayan. Sinong bayan na ito? Ito mga hinirang ng Diyos before the foundation of the world. Okay, next. John chapter 10 verse 28. Pakibasa, Brother Migmig. John chapter 10 verse 28. Sige bro. 10 verse 28. John chapter 10 verse 28. And I give unto them eternal life, Mhm. and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Amen. No? Ito siguro sinasabi na napabalik-balik. No? Kailangan kasi doktrina natin 'to eh. Tama po? Kailangan makabisado natin. No? Ang nakakalungkot kahit pabalik-balik until now, pagka tinanong mo, wala naman natutunan. No? Hindi naman nakapag-share ng salita ng Diyos, no? Kaya sabi dito, and I give unto them eternal life, no? Binigyan tayo ng eternal life. Sino nagbigay ng eternal life? Ang ating Panginoong Jesucristo, sapagkat siya nagsasalita po dito. And they shall never perish. Hindi tayo kailanman mapapahamak. Neither shall any man pluck them out of my hand. Sabi po ni Lord. No? Walang makaagaw sa atin sa kamay o sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kahit po ano mangyari, tayo po ligtas. Amen po? Those whom God predestinated, He also glorified. So, kailangan po, yan mga kapatid. Kaya the Son redeemed them. Sinong them? Yung mga pinili ng Diyos, mga hinirang ng Diyos, before the foundation of the world. At saka po yung pagtubos ng Panginoon, eternal, walang hanggan pagtubos. No? Hindi po tubusin ka ngayon, tubusin ka sa sunod na araw, hindi ho. Minsan lang po tayo tinubos. No? At ang katubusan po ng Panginoon ay walang hanggang katubusan. No? Kung meron tayong walang hanggang katubusan, of course, meron din tayong walang hanggang buhay. Tama? Walang hanggang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Basahin po natin Hebrew chapter 9 verse 12. Okay? Sister Marilyn, pakibasa po. Hebrew chapter 9 verse 12 po. Opo. Kailangan makabisado natin ang talata. No? At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at Mhm. ng mga bulong baka, Baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, Mhm. ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal Mhm. na kinamtan ang walang hanggang katubusan. Amen. Walang hanggang katubusan.
Kung meron tayo wala hanggang katubusan, meron din tayo wala hanggang buhay. Tama? Na galing sa ating Panginoon sa pagitan po ng kanyang pagtubos. Kaya ang tinubos po tayo, hindi po dugo ng baka, no? Hindi dugo ng kambing, hindi dugo ng tao, okay? Kundi dugo ng Panginoon, no? Na pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal na kinamtan ang walang hanggang katubusan. So tayo po nagkamit ng walang hanggang katubusan. So malinaw po yon. Pinili tayo ng Ama before the foundation of the world. Yan po ang tinatawag na order of salvation. Sunod-sunod. And then, ang mga hinirang ng Ama, pinili ng Ama before the foundation of the world, yun naman ang tinubos ng ating Panginoong Hesukristo para may ebidensya. Tama? May ebidensya yung ating kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ano pang ebidensya isa? The Holy Spirit gives them life. No, ang Banal na Espiritu ang nagbigay ng buhay sa atin. Kasi patay tayo dati, no, dahil sa kasalanan at pagsuway. Okay? Now, kailan tayong makwiken? No, mabuhay yung ating buhay spiritual. Ephesians chapter 2 verse 1. Pakibasa po, Sister Edna, Ephesians chapter 2 verse 1. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Amen. At kayo'y binuhay niya nung kayo ay mga patay dahil sa inyong pagsalangsang at kasalanan. Sino niya? Ang sabi ni Pablo, binuhay niya. Sinong niya? Ng Diyos. Ng kapangyarihan ng Diyos. Tama? Verse 5. Italon mo, Sister Edna. Verse 5. Verse 5. Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Tingnan niyo po. Biyaya. Bakit? Ang bumuhay sa atin, ang Espiritu ng Diyos. Ang bumuhay sa ating kapangyarihan ng Diyos. Tama? Hindi naman tayo binuhay ng pastor. Hindi tayo binuhay ng Bible. Hindi tayo binuhay ng sinuman. Kundi ang bumuhay sa atin ay ang Diyos o Espiritu ng ating o Espiritu ng Diyos. Malinaw po yan mga kapatid. No? Na ang bumuhay po ang Espiritu. John chapter 6 verse 63, Sister Agnes. John chapter 6 verse 63. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Oh. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Amen. Ang Espiritu ang bumubuhay. Ang laman walang pakinabang. Totoo naman kasi sa spiritual na bagay wala yung laman eh. Ba? Kaya ang Espiritu natin, ang Espiritu ng Diyos, ang siyang merong kaugnayan. Tama? Okay? Kaya ang katibayan na tayo mga anak ng Diyos kasi ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu natin ay nagkakasama. Basahin po natin. Romans chapter 8 verse 14. Okay? Pakibasa po. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Sino ang mga anak ng Diyos? Ang mga pinatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Malinaw po yan. No? Kasi pagka anak ka na ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos sa iyo na. Tama po? Kaya pinapatnubayan tayo ng Espiritu ng Diyos. Next, sa 16, Sister Edna, pakitalon. Romans chapter 8, verse 16. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Amen. Ang Espiritu ng Diyos, kasama ng ating Espiritu, ang nagpatotoo na tayo ay mga anak ng Diyos. Tingnan niyo po. Hindi naman tao ang nagpapatunay, kundi ang Diyos mismo ang nagpapatunay. Kaya, pag sinabi ng tao na tayo hindi anak ng Diyos, okay lang, mahalaga, alam ng Diyos, tama? Na tayo po ay anak ng Diyos sapagkat ang Espiritu ng Diyos at ang ating Espiritu ay magkakasama para tandaan na tayo po ay
mga anak ng Diyos. Titus chapter 3 verse 5. Pakibasa po, Sister Maymay. Chapter 3 verse 5. Titus chapter 3 verse 5. Na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, Mm. kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo Mm. sa pamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at pagbabago sa Espiritu Santo. Amen. Malinaw, no? Na tayo po ay kinaawaan ng Diyos sa kaligtasan sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at pagbabago sa Espiritu Santo. So malinaw dito yung tinatawag po by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Kasi po, ang isang anak ng Diyos, kapag siya ay binorn again ng Espiritu ng Diyos, kasama po yan yung tinatawag na pagbabago. No? Pagbabago sa buhay. Hindi ho yan manatili doon sa dati niyang buhay. Kaya ang sabi ni Lord, sabi niya ni Lord sa pagitan ni Pablo, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. So, lahat po yan, no, pag isa ay Kristo, isa na pong bagong nilalang. Okay? So, malinaw. Ano pa pong ebidensya na siya po ay pinanganak ng Diyos? Sumasampalataya siya sa Lord. Ang katibayan na ikaw ay pinanganak ng Diyos, binuhay ang Espiritu mo ng Diyos, binorn again ka ng Diyos, ipinanak na magmuli ng Diyos, ang katibayan yung ating pananampalataya. Basahin natin 1 John chapter 5 verse 1. Brother Migmig, 1 John chapter 5 verse 1. Sige po. Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. Mhm. And everyone that loveth him that loveth him also that is begotten of him. Amen. Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. Malinaw, no? Ang sino man daw na nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. Mga na born again na po sila, kaya tayo nananampalataya. Kaya ang pananampalataya bunga, no? Ebidensya, pruweba ng pagka-born again po sa atin, pagkaligtas ng Diyos sa atin. So malinaw po yun ang gawain ng tatlong ito. Gawain ng Ama ay hinirang tayo before the foundation of the world. Tayo bilang hinirang, binigay tayo ng Ama kay Kristo para tubusin, at Ama tinubos ay binorn again ng Espiritu ng Diyos. So ito na po tayo ngayon. Ngayon, tayo bilang Kristiyano na, naglilingkod na sa Lord, ito na po ngayong kalagayan natin ngayon. Kailangan ba natin yung temporal salvation? Yes. Kailangan pa rin natin kasi nandito po tayo sa lupa. Nabubuhay pa po tayo. Now, number 2. Number 1 kanina, eternal salvation. Number 2, timely or temporal salvation. Deliverance in this life. No? Pagliligtas sa atin o kaligtasan sa buhay natin na ito. After a person has been born again, pagkatapos tayo na born again, the Bible often speaks of salvation as deliverance from danger, error, suffering, false doctrine, chastisement, and unfruitful life. Kadami pa nang iligtas sa atin. No? Saan tayo iligtas? Malinaw po. Sinasabi ng Biblia, from danger. From physical danger. Diba? Bakit na nanalangin na pagkaluban tayo ng kalusugan? Para maligtas tayo sa sakit. No? Physical danger. Tama po? Bakit nananalangin tayo na tayo ay ingatan ni Lord, iligtas tayo ni Lord sa aksidente? Because of the physical danger. Tama po? That is temporal salvation.
Okay? Malinaw po yan, mga kapatid. No? Yung palo din, para maligtas na sa palo, kailan sumunod sa Lord. Yung chastisement. No? Mahirap pagka pinalo na ni Lord. Di ba? Meron ba naman palo na matindi, mas madiin? Hindi ka na makalakad. Nandiyan ka na lang sa bahay mo. Wala ka na nagagawa. Gusto mo magsalita, hindi ka makapagsalita. Di ba? Chastisement. Pagpalo po ni Lord sa atin, malaga. Makita ho natin na ito po dapat tayo maligtas dito sa mga bagay na ito na akin pong binanggit. No? Example po, salvation from false doctrine. Kasi merong false doctrine eh. No? May mga bulaang doktrina, kaya kailangan tayo maligtas doon. Para maligtas tayo, anong gagawin natin? Mag-aral ng doktrina ng Diyos. Tama? Mag-aral ng salita ng Diyos. Okay? Ang tunay na mananampalataya, tandaan po natin, hindi kinukonsente ang maling aral. Tama? Hindi yung oo ka lang. No? Para lang mangyari ang gusto mo. Hindi ho ganon, mga kapatid. Kaya basahin po natin. Mark chapter 7 verse 7. Opo. Mark chapter 7 verse 7. Pakibasa po, Brother Migmig. Howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Maliwanag po. Datapat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral na mga utos ng mga tao. So kasi meron pong aral, utos sa mga tao. No? Merong doktrina ang mga tao, kaya dapat nating iwasan. No? Para tayo maligtas, dapat alam natin ang doktrina ng Diyos. Kaya nga po, pinabalik-balik nating pangangaral para maintindihan natin. Maunawaan natin ang tamang doktrina, ang tamang aral ng Diyos para hindi tayo matangay ng mali. Tama po? Maligtas tayo, ibig sabihin. Doon po sa tinatawag na false doctrine. No? Ano pa po, mga kapatid? Okay? Ano pa po? 1 Timothy chapter 4 verse 1 up to verse 2. Pakibasa po, Sister Marilyn. 1 Timothy Chapter 4 verse 1 up to verse 2. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang ibang magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga Demonyo. Lakasan mo, sister. Demonyo. Okay? Uy, napamamagitan ng yung papaimbabaw ng mga tao na nagsisipag salita ng mga kasinungalingan na hiniruhan ang kanilang mga sariling buhi ng waring bakal na nagbabaga. Amen. No, mainit sila, ibig sabihin. No? Mainit sila, mga kapatid. Sabi ng Biblia, nagbabaga nga no? No, mainit ang kanilang pagpapaimbabaw. Sabi po ng banal na kasulatan. Sinungaling. No? Kanilang kasinungalingan. No? Kasi sila'y nagtalikod na, no? Sa pananampalataya at sila'y nakikinig. Kanino sila nakikinig? Sa espiritong mapanghikayat. Kaya po nagbabahay-bahay po yan, naghihikayat, no? Ganun po ang mga tao no? Naghihikayat yan para mahikayat. At sa mga aral, hinihikayat nila sa mga aral ng mga demonyo. Malinaw, mga demonyo. Di ba? Sa Biblia po nagsasabi po niyan. Meron pala aral ng mga demonyo. Hindi lamang aral ng Diyos, kundi aral pa pala ng demonyo. No? Kaya tatlo po ang doktrina sa Biblia. Doktrina ng tao, doktrina ng diablo, doktrina ng Diyos. Dito po tayo sa doktrina ng Diyos. Amen po? Amen. Para tayo maligtas, no? Sa mga kasinungalingan, no? Sa mga kahipokrituhan ng mga tao,
no? Na nagpapaimbabaw, sabi ng banal na kasulatan, at nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan. Tingnan niyo po. So malinaw po 'yan, mga kapatid. No? That is temporal salvation. Kaya tinuturuan tayo ni Lord na dapat huwag tayong tumalikod sa ating pananampalataya sa Lord. Amen po? Amen. Huwag nating talikuran ang Lord. Huwag nating talikuran ang gawain ng Diyos. Huwag nating talikuran ang tunay at totoong doktrina ng ating Panginoon para lamang mapunta tayo doon. Tingnan niyo po sa pagpapaimbabaw at sa mga kasinungalingan, no? Ng mga aral na nahikayat sa mga aral ng diablo o ng demonyo. Kaya dapat maligtas po tayo roon, mga kapatid. No? Amen. Kaya tamang sabi ni Brother Willie, pagka ikaw nang hina, mag-pray ka sa Lord. Totoo po yan. Dapat tayo mag-pray lagi sa Lord. Pag naramdaman natin nang hina tayo, mag-pray tayo sa Lord. Kausapin natin si Lord. Tama po? Hindi lamang mag-pray, kundi magbasa din ng salita ng Diyos. Okay? Para meron pong tinatawag na conversation. Okay? Next, mga kapatid. Ano pa po? Para maligtas tayo sa doktrina. 1 Timothy chapter 4, verse 16. Opo. Sige po. Si Sister Edna po ang magbasa. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Mhm. Manatili ka sa mga bagay na ito. Sapagkat sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang liligtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Amen. Malinaw. Ano to? Eternal salvation o temporal salvation? Temporal. Temporal kasi nakikinig ka eh. Tama? Kaya sabi nyo dito, mag-ingat ka sa iyong sarili. Warning po ni Lord. At sa iyong turo. No? O sa doktrina. Manatili ka sa mga bagay na ito. Saan siya manatili? Saan manatili si Timoteo? Sa turo ng Panginoon. Sa kanyang sarili at sa katuro ni Timoteo. No? Mga kapatid, na tinuro naman niya o tinuro man naman ni Pablo sa kanya. Ito po yung doktrina ng Panginoon. Kaya sabi ni Pablo, manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo. Totoo po yun kasi nasa iyo ng katotohanan eh. Tama? So may ililigtas ka sa mga maling aral, sa mga bulaang doktrina na nagsisilipan na po ngayon. Okay? Ano pa po? Hindi lamang niya iligtas kanyang sarili, pati na mga nagsisipakinig sa iyo. Tingnan niyo po, mga kapatid. Kaya po, iniligtas tayo ni Lord. Kaya, tinuturuan tayo ni Lord ng tamang doktrina at tamang pamumuhay, no? Sa ating paglilingkod na ito. Paul is not teaching eternal salvation by works. Faithful doctrine preserves believers from error. Tingnan niyo po. Malinaw, yung tapat na doktrina, mga kapatid, ay nananatili sa mga mananampalataya mula sa mga mali. Okay? So malinaw po, salvation from Paul's doctrine. That is letter A. Letter B, about temporal salvation. Letter B, salvation from a wasted Christian life. Kaligtasan mula sa isang nasayang na buhay bilang Kristiyano. Bakit nasayang? Kasi maraming Kristiyano ngayon na nawala na sa paglilingkod. Tama? Hindi na nakayanan. Okay? So, ipinahiwatig nito ang pagliligtas ng Diyos sa kanyang anak mula sa hindi mabunga o walang kabuluhang pamumuhay sa kasalukuyang buhay na ito. Kaya kailangan natin i-work out natin ang ating kaligtasan temporal sa lupa. Tama? I-work out natin. Para tayo magkaroon ng magandang trabaho, i-work out natin. Tama po? Para meron tayong negosyo, hindi tayo magugutom, maligtas na sa gutom, i-work out natin. No? Sundin natin si Lord. Amen po? Basahin natin Philippians chapter 2,
verse 12 up to verse 13. Sister Agnes po, pakibasa. 12:13. Philippians chapter 2, 12:13. Kaya nga minamahal ko kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Amen. Work out your own salvation. That is temporal salvation. Hindi po ito eternal. Maraming pastor, tinuturo nito, eternal, doon daw sa langit. Hindi o, dito sa lupa yan. Okay? I-work out mo, mga kapatid, yung kaligtasan. Kaya sabi ni Pablo, andyan siya o wala, kailangan i-work out ang ating kaligtasan. Ibig sabihin, gumawa ka, sumunod ka sa Lord. Okay? Na may takot at panginginig. No? Fear and trembling. Sabi ni Pablo. So dito po yan sa ating paglilingkod sa Lord. Kaya dapat tayo matakot sa Lord at manginginig sa Lord. No? Malinaw po yan mga kapatid. Kaya ho, the means to live out the blessings God has already given, not to earn eternal life. Kasi nandyan po ang blessing ni Lord. Tama? So kailangan tayo i-work out natin ang ating kaligtasan sapagkat nandyan ang blessing po ng ating Panginoon. Okay? So, para bagang isang buhay sa ating paglilingkod na ito na lagi ka na lang sa bahay pero ang plano mo, gusto mo umasenso sa buhay. Diba? Parang ganun yan eh. Gusto mong umangat sa buhay, gusto mo magkaroon ng gusto mo, pero nandun ka lamang sa bahay. Palagay mo ba makukuha mo yon? Hindi. Kaya nga sabi ni Pablo, work out your own salvation. Para maligtas ka sa mga bagay na yan, gawin mo. No? Lalong-lalo na po yung ating paglilingkod sa Lord. Gusto mong lumago? Gawin mo. Tama? Gusto mong lumago? Abay, umpisan mo sa pag-memory verse. Tama po? Oh. Gusto mong lumago, umpisan mo, paglilingkod sa Lord na tunay at totoo na paglilingkod sa Lord. Okay? Kasi alam po yan ni Lord eh. No? Kaya si Lord, tandaan po natin, ang binibigyan ng kalaguan ni Lord, yung tapat na naglilingkod sa Kanya. Okay? So, yun po ang tama po mga kapatid. Kaya po, sabi ni Lord, salvation from a wasted Christian life. Huwag nating sayangin ang ating buhay bilang isang Kristiyano. Magpatuloy tayo sa Lord, maglingkod tayo sa Lord, at i-work out po natin ang ating kaligtasan dito sa mundo. Letter C, salvation from God's chastening. Kaligtasan mula sa palo ng Diyos. Diba? So, alam ko lahat tayo nakaranas ng pagkapalo. Diba? Oh. Nakaranas tayo lahat ng palo ng Panginoon. Kasi nga dati, matigas yung ating kukuti, yung ating puso sa harapan po nating Panginoon. Pero dahil po sa biyaya ng Diyos, pinalambot ni Lord, binigyan tayo ng isang bagong puso na sumusunod sa Kanya. James chapter 5 verse 19 up to verse 20. Basahin po natin. James chapter 5 verse 19 up to verse 20. Okay? Pakibasa po. Mga kapatid ko, Oo. kung ang sinuman sa inyo ay nalilihis sa katotohanan at siya ay pagbaliking loob ng sinuman. At alamin nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Amen. So, ang tanong, ito po ba ay saved din to eh? No? Saved din to. Ang tanong ba, ito ay kaligtasang eternal o kaligtasang temporal? Temporal. No? Temporal po siya. Sapagkat ang sabi dito, malinaw po, no, na siya dapat ay magbalik loob sa Lord. Yung tinatawag po na conversion. No? Sa kanyang kasalanan. Kaya tayo,
humingi tayo ng tawad lagi sa Lord. No? Kasi ang paghingi ng tawad sa Lord, sign po yan ng iyong pagbabalik loob sa Lord. Sign po yan ng iyong pagpapakumbaba sa ating Panginoon. Mula sa kamalian ng lakad niya, ay magliligtas ng isang kaluluwa. Kita niyo po, no? Para pong isang kapatid, no? Ay sinisiran mo siya na siya magbalik loob. No? Isa po yung kaluluwa na ililigtas mo siya sa kamatayan. Sa kamatayang fellowship niya sa Panginoon. Kamatayang na hindi na naglilingkod sa Lord. Kamatayan ng kanyang pananampalataya sa Lord. So, yan po yung ibig sabihin. At magtatakip ng karamihang kasalanan. So, mahalaga yung ating pagbabalik loob sa Panginoon. Okay? Para maligtas tayo mula doon sa kamatayan o dito po sa tinatawag na kaparusahan ng ating Panginoon o palo ng ating Panginoon. Turning a brother back from sin can save him from destructive consequences. No? Niligtas mo siya sa kanyang hinaharap na consequence sa buhay. Okay? Next, letter D, salvation from physical danger. Ito na ngayon. Salvation from physical danger. No? Kaligtasan mula sa delikadong katawan. Okay? Ano po yan? So, basahin natin sa mga apostol during that time. Basahin po natin. No, lahat na apostol ito, kasama natin Panginoon Jesucristo. Sa Matthew chapter 8, verse 23. Opo, up to verse 25. Sige Brad, pakibasa. And when he was entered into a ship, his disciples followed him. And behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the ship was covered to the waves, but he was asleep. And his disciples came to him and awoke him, saying, Lord, save us, we perish. Anong nangyari doon? Sumakay sila sa bangka. Tapos, ang alon, halos sila'y takpan sa kanilang bangka. Natakot ang mga disipulo. Ano nangyari? Lumapit sila sa Panginoon nung natutulog ang ating Panginoon. Di po ba? Kaya nung sabi niya, Lord, save us. Ito ba'y kaligtasan sa langit? O kaligtasan ng buhay nila, mapahamak doon sa gitna ng dagat? So, temporal po ito. No? Hindi po ito sa langit, temporal. Kaya humingi sila ng tulong sa Lord eh. Kasi baka sila mapahamak doon. Mamamatay sila, ibig sabihin. Kaya ang sabi po ng mga alagad ng ating Panginoon, malinaw po, no? And his disciples came to him, sa verse 25, and awoke him, saying, Lord, save us. No? Iligtas mo kami. So, malinaw po, that is temporal salvation. Salvation from physical danger. Next, ano pa? Exodus chapter 14, verse 30. Basahin Sister Marilyn po. Exodus chapter 14, verse 30. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Chapter 14, 1-4. 14. 14 din? Hindi, 30. 14:30. Gayon iniligtas ng Panginoon ang Israel. Araw na yaon sa kamay ng mga Ehipsyo. At nakita ng Israel ang mga Ehipsyo na mga patay sa tabi ng dagat. Amen. Nung sinabi ba ni Moises na iniligtas ng Panginoon ang Israel, is it eternal salvation? Iniligtas ba sila sa langit? O iniligtas sila sa lupa? Temporal salvation, no? Iniligtas sila, kaya nga hinawi ni Lord yung dagat, di ba? Iniligtas sila ni Lord. Okay? That is salvation from physical danger. So, hindi lahat na save kaligtasan sa langit, kundi meron din kaligtasan temporal dito sa lupa. Next, Matthew chapter 14, verse 29. Pakibasa, Sister Edna, Matthew chapter 14,
Matthew chapter 14, verse 29 up to verse 30. Matthew 14, 29, 30. At sinabi niya, halika, at lumusad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang umaroon kay Jesus. Datapwat pagkakita niyang malakas ang hangin ay natakot siya. At nang siya'y malulubog ay sumigaw na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. So, ang tanong naman, eternal salvation po ba ito? O temporal? Temporal. Temporal, physical danger nga eh. Di ba malulubog na nga siya sa tubig eh. Tapos sasabihin mo doon sa langit. Di ba? So magkaiba dapat. Kasi po, pagka imikos-mikos mo yan, mahirapan ka, hindi mo maintindihan. Lalo ba pagka kinakamay mo yan, naku, kahirap na imikos-mikos na nakakamay. Kailangan may sandok. O, di ba? Para malinis. Ibig sabihin, para malinis ang aral. Di ba? Ang eternal salvation, iba sa temporal salvation. Tandaan po natin, ang eternal salvation, lamang ang Diyos ang siyang nagligtas. Tama? Walang kasama ang tao dyan because we are saved from the foundation of the world. Began. From the world began, we are saved. Ibalik ka rin natin ulit. Okay? So, wala po dyan. Si Lord mismo, ang Diyos dyan na nagligtas dyan. Wala tayong bahagi dyan. Ibig sabihin ng kaligtasan, trabaho ni Lord. Amen? Amen. Ang kaligtasang eternal, trabaho ni Lord. Ang kaligtasang temporal, trabaho ni Lord at trabaho natin. Kaya nga, ang anak ng Diyos merong responsibilidad. Tama? So, malinaw po. Magkaiba po yan. Kaya yung save at salvation, magkaiba, depende doon sa context, sa nangyari, sa kalagayan ng ating mga pinag-aralan o sa ating binasa sa mga salita ng Panginoon. So that is salvation from physical danger. Letter E, salvation from a corrupt generation. No? Maligtas tayo dapat sa mga corrupt. Di ba? Oo. Alam mo ba, ang corrupt, hindi lang gobyerno. Corrupt din, maraming relihiyon. Maraming pastor na corrupt. Tandaan po natin. Kaya kailangan tayo maligtas doon. Kaya pinapangaral natin. Dinadala natin sila sa tama at tutupalingkod para hindi sila makurap na mga buhaya sa mga reliyon. Okay? Basahin natin. Acts chapter 2, verse 40. Salvation from a corrupt generation. Sister Maymay, pakibasa po. Acts chapter 2, verse 40. Okay. Chapter 20? Chapter 2, verse 40. 40. 40. 2:40. At sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo siya at nangaral sa kanila na sinasabi, magsiligtas kayo sa likong lahing ito. Amen, malinaw. No? Sabi po ni Pedro, nang siya pinangangaral during that time. Nang sabi po ni Pedro, and with many other words did he testify and exhort, saying, ang sinabi niya, save yourselves from this untoward generation. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili o magsiligtas kayo sa likong lahing ito. Kasi po, meron tinatawag na corrupt generation. No? Mga tinatawag po na liko ang pamumuhay. No? Kaya sabi dito, iligtas ninyo. Tanong, kaligtasang eternal po ba ito? O temporal? Temporal pa rin. No? Kasi sa eternal, di naman kaya iligtas ng tao ang sarili niya. Save yourself. Oo, dapat dito, sinabi dapat dito, save yourself. No? From hell, okay lang po yan. Pero sabi dito kasi, iba eh. Save yourselves from this untoward generation. Ang pinag-usapan na nung time na yon na marami pong nakurap na mga aral. Maraming nakurap na mga paglilingkod. No? Peter urged believers to separate themselves. Pag sinabi nga,
Save yourself from this untoward generation. Ibig sabihin, ihiwalay mo yung sarili, iligtas mo, ialis mo. No? Believers to separate themselves from the unbelieving generation and its coming judgment. No? Iligtas nyo ang inyong mga sarili. Di ba? Kaya po, tayo ay hindi tayo nakakaayon doon sa anumang gawa ng mundo. Kailangan natin iligtas nating sarili sa mga kurap na mga henerasyon sa panahon po natin ngayon. Noon pa po yon hanggang ngayon, mga kapatid. Kaya po, dito, mga kapatid, ay huwag nating gayahin yung mga dati na naglilingkod sa Lord, and yet, after na sila naglingkod sa Lord, ay nawala na sila, nung humiwalay na po sa paglilingkod sa Panginoon. Basahin po natin 2 Timothy chapter 3 verse 8. Si James at saka si Jambres, basahin po natin. 2 Timothy. Chapter 3 verse 8. Opo. Pakibasa po, Sister Marilyn. Sige, si Marilyn. Chapter 3 verse Sige po. 8. Po. Now was Jannes and Jambres James, Pwede naman, Janice, pwede Pwede rin. naman, Now Janice, as tama Jannes naman. and Jambres Ah. resist Moses, so do these also resist the truth. Ah. Men of corrupt minds, Ah. reprobate concerning the faith. Amen. No? Kasi dati, sila ay kasama ni Moises na naglilingkod. Sino? Si Janice, si Mang Janice, at saka si Mang Jambres. Okay? Nasabi dito, ay sila po ay nagsisilaban sa katotohanan. No? Niresist nila ang katotohanan ng Panginoon. Kaya ang sabi dito, men of corrupt minds. Kaya dapat iwasan natin